beloved Boss Mike Cervera. So eto na. Pasok na nga natin to. Gusto nyo to? Papakita ko lang Dali. Magnanakaw. Pero para kay Vice President Sara Duterte, okay lang ang maging sinungaling. Palatastas lang to Oo Ayan. Palatastas lang. May kasabihan na ang kakambal ng sinungaling ay magnanakaw. Pero para kay Vice President Sara Duterte, okay lang ang maging sinungaling. Hindi dapat nagiging issue ang honesty ngayon. Lahat sila sinungaling. Lahat ng tao sa mundong ito sinungaling. Ito ay pinatunayan ng kanyang ama na naluklok pang Pangulo ng Bansa. Hindi ako tatakbo ng presidente. Ay! Ayan na nga. Wag na to. Pakinggan nyo na lang Pakinggan nyo ng buo game. Pasok. Pasok. May kasabihan na ang kakambal ng sinungaling ay magnanakaw. Pero para kay Vice President Sara Duterte, okay lang ang maging sinungaling. Hindi dapat nagiging issue ang honesty ngayon. Lahat sila sinungaling. Lahat ng tao sa mundong ito sinungaling. Ito ay pinatunayan ng kanyang ama na naluklok pang Pangulo ng Bansa. Hindi ako tatakbo ng presidente. 2016, I will retire from public life for good. Sinungaling. At nangutang hanggang mabaon sa utang ang Pilipinas. Si VP Sara lumustay ng milyon-milyong confidential funds, 125 million sa loob lamang ng 11 araw. Samantalang ang kapatid na si Kulong ay nagpasasa sa 51 bilyong public works fund sa loob lamang ng 3 taon. It all runs in the family, yung pagiging sinungaling at pagiging magnanakaw. Palatastas lang yung Boss Ronnie. Naloko na. Sasaktan naman kayo kagad. Ito talaga yan. Pasok. Patong-patong na reklamo sa magkahiwalay na korte si Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Mismong Davao City Prosecutor's Office ang naghain ng kasong sexual abuse at pangmamaltrato laban sa pastor sa korte sa Davao na may mga piyansang aabot sa 260,000 pesos. Bukod pa yan sa qualified trafficking na isinampa nila kay Kibuloy sa Department of Justice. Magkaiba yung sinampa doon sa Davao, magkaiba yung dito sa Department of Justice na sinampa. Okay. Na naka-endorso na rin sa korte sa Pasig. Na naka-endorso na sa Pasig. Sa Pasig, hindi sa Davao. Ayari. Naloko. Sa ilang dalawang kaso, walang piyansa. Nako! Nang walang piyansa. Ano yung, walang piyansa? Ulit nga, ano yung walang piyansa? Sa Pasig, di gaya sa unang dalawang kaso, walang piyansa. Ang kasong trafficking kung mapatunayang guilty si Kibuloy. Nako! Wala! Naloko na. Sa Davao, pwedeng aregluhin, di ba? Pero yung dito sa sinampa ng Department of Justice dyan sa Pasig, mga boss, yari! Yari! Yan inaantay namin si Pacquiao. Naloko na. Wala na, boss! Yari na! So, sa madaling salita, mga boss, meron sinampa doon sa may Davao. Ngayon, syempre, para masigurado, sinampa naman ngayon ng Department of Justice dyan sa Pasig yung human trafficking na walang piyansa. Naloko na. Boss Ronnie, paano yan kung tinatago ni Duterte? Naloko na. Wala tayong magagawa. Mahihirapan tayo tapos dinadamay pa yung mga MNLF. Yung mga Moro. Yung Moro National Liberation Front na itinayo ni Normie Suari. Di ba? Sige, Kibuloy! Magtago ka na hanggat may lupa! Naloko na.
Si Tebes, nahuli na habang nag-golf. Di ba? Alam mo yun, nasa ano ka, nasa driving range ka ng golf. Yayangga-yangga ka, gumaganong-ganong ka lang no? Maya-maya, andyan na ang mga lespo. Naloko na. Siguro, oo, Boss Ronnie, talaga inaantay nyo. Inaantay nyo si Kibuloy dyan? Wait lang ko kayo, huwag kayong magmamadali ha. Dahan-dahan lang. Di ba? Yun na, yangga-yangga si Tebes. Andyan na! Didinggin pa ang kaso. Pero sa ngayon, wanted na rin siya ng Senado matapos pirmahan ni Senate President Mig Zubiri ang contempt order laban sa kanya. Dahil yan sa hindi pagsipot sa mga Dahil hindi yan sa pagsipot, siya mga pagdinig. So yun na nga mga kababayan. Si Tebes nahuli na. Si Kibuloy wanted. Wanted? Naloko na. Bakit? Felix Ison. Kasi si Kibuloy, yan na nga, di ba? Inarte-artehan lang ni Topacio yung mga congressman at saka senador. Ngayon, talagang dinay-delay pala. Taktika pala nila yun. Naloko na. Diba? So mga kababayan, eto na, si Kibuloy ay meron ng warrant sa Amerika, may warrant sa Senado, may warrant sa Kongreso, at malamang magka-warrant yan sa korte doon sa Pasig. Naloko na. Music for life! Naloko na. Warrant from DOJ. Naku, daming warrant ni Naloko na. Kibuloy. Ito na, bato. Malawagan ka na. Naloko na. Ronald Bato de la Rosa na ang nagbigay ng assurance kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy na titiyakin nilang ligtas ito oras na magpakita sa Senado. Bagaman nauunawaan umano ng senador na alinsunod dito sa panuntunan ng Senado, aminado siyang labag sa kalooban niya ang pagpapaaresto sa kanyang kaibigan. Kahit sabi mas okay yung umattend sa hearing. Diba? Tama. So anyway, mga boss, ayan na nga. Si Bato, ganyan lang sasabihin. Ako bahala sa'yo. Kaibigan kita. Kaibigan kita. Naloko na. Siyempre si Bato, ganyan-ganyan. Wala makakagalaw sa'yo. Dito lang ako. Ganyan. Kala mo naman may magagawa yung ganun niya. Alam mo pakikinggan ka ni Kibuloy? Naloko na. Boss, mga boss, pasensya na kayo, magpapaalam na ako, ha? Muli, Mike Cervera po, laging nagpapaalala. Mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Huwag pong makalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike